Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faildon binisita sa ospital ng mga doktor at sergeant at arms ng Kamara upang alamin ang dahilan ng kanyang pagkaka-ospital. Supply ng droga ng pamilya Paruhinog galing sa New Bilibid Prison ayon kay Osamis Police Director Chief Inspector Jovi Espinido. Pangulong Duterte magbibigay ng 2 million pesos na pabuya sa sino mga makapagtuturo at pagkakahuli ng mga kasabwat na pulis na mga paruhinog sa Osamis City. Comelec Chair Bautista sinampahan na ng mga kaso ang kanyang asawa. Mahigit 20 patay sa landslide sa Timog Kanluran ng China, umaabot sa 100 bahay na wasak. At wish cover pre-qualifier ng Makati City nais matulungan ang kapatid na may cancer sa pagsali sa kompetisyon. Magandang tanghali, inamin ni Osamis City Director Chief Jovi Espinido na pinutol nila ang CCTV nang magsagawa ng raid sa tahanan ng mga paruhinog upang hindi malagay sa panganib ang buhay ng mga pulis. Narito ang ulat ni Mon Hocson. Natuto na si Police Chief Inspector Jovi Espinido sa kanyang mga naging karanasan kung kaya't bagamat wala sa plano ay pinakialaman nilang CCTV sa bahay ng mga paruhinog noong isilbi nila ang search warrant sa mga ito. Ayon kay Espinido, mayroon na siyang ilang mga tauhan ng napatay dahil nakuna ng CCTV. Nagkataon ng pagbaybas namin may CCTV, yung kagawad na yan. So nakunan kami. Two days after, binaril yung kagawad. Kaya nang mapansin ni Espinido na mayroong mga CCTV sa bahay ng mga paruhinog, agad nila itong pinutol. Ayon kay Espinido, ang mahalaga sa kanya ay ang wag masapanganib ang buhay ng kanyang mga tauhan dahil naniniwala siyang makapangyarihan ng mga paruhinog sa Osamis. Number 1, i-paralyze natin yung kamera. For the reason na hindi makuhaan ng documentation o picture yung witness. Wag natin guluhin or masabi natin, isalit natin yung hard drive. Babayaan natin yan. Sinabi ni Espinido na payag siya kung gustong gamitin ebidensya ng mga paruhinog ang CCTV laban sa kanila. Hindi naman nagkomento si Espinido hinggil sa granadang sumabog sa compound ng mga paruhinog at sinabing ipaubaya na lamang ito sa investigasyon ng Internal Affairs Service at sa korte. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantala, iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang report na may general na protektor ng pamilya Paruhinog. Narito ang report ni Lea Ilagan. Magsasagawa na ng sariling investigasyon ang Armed Forces of the Philippines hinggil sa lumabas na ulat mula sa Philippine National Police na may military general na protektor ang pamilya Paruhinog. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, kahit buo ang paniniwala nilang walang opisyal na sangkot sa illegal na droga, ay pinaiimbestigahan na rin nila ito. Kung ito ay retired na, siyempre wala nang control dyan ng AFP. Nagkasagawa pa rin tayo ng validation and information check kung meron nga ba at least among the active members of the AFP ang maaaring involved sa illegal drugs. Sakali aniyang totoo ang nasabing ulat, ay hindi ito kukonsintihin ng pamunuan ng AFP at tiyak na sasampahan ang kaso hanggang sa maalis sa serbisyo. Hindi hahayaan ng AFP lalong-lalo na anyone among our ranks to be involved in illegal drugs. Once na makumpirma na siya ay dependent ng illegal drug, he will go through the process or proceedings, summary dismissal proceedings. Hindi ito tolerate ito ng AFP. Sinabi pa ni Arevalo na nais nilang malaman ang pagkakakilanlan ng sinasabing military general upang matiyak kung retired na nga ba o active pa ito sa serbisyo. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Tatanggap ng 2 milyong pabuya ang sino mga makapagtuturo sa mga pulis na nagsisilbing hitman o sangkot sa illegal drug trade ng mga paruhinog. Narito ang report ni Rosalie Cos. Plano ni
ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtungo sa Osamis City upang magbigay babala sa mga pulis na nakatalaga roon. Ito ang kanyang pahayag sa pagdiriwang ng ika-116 na taon ng Philippine National Police kahapon. Ayon sa Pangulo, sisiguraduhin niyang mapapanagot ang mga kasabwat ng pamilya Parohinog sa pagpaslang ng mga tauhan ng militar at pulisya na lumalaban sa mga operasyon kontra iligal na droga. Maging ang mga pulis na sangkot sa mga iligal na gawain at kriminalidad ay hindi anya palalagpasin. Yung kasama ni Parohinog and his cahoots or members of the PNP and who are responsible for the death of the 6 soldiers before, you will have your comeuppance. I will see to it that you too will get a fair share of. Nag-alok din ang Pangulo ng 2 milyong pisong pabuya sa sinumang makakatugis o makakapagsuplong, buhay o patay man sa mga pulis na kabilang umano sa hitmen ng mga Parohinog. 2 million per head, dead or alive. Better dead, because I have to pay for the funeral parlor. That is an added expense. The other, buy rice for the people. Muli namang nagbigay ng katiyakan sa kanyang suporta at proteksyon si Pangulong Duterte sa mga pulis na nanguna sa operasyon kontra narco-politicians. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinampahan na ng kaso ni Commission on Elections Chairman Andres Bautista ang kanyang asawang si Patricia. Ang mga kasong isinampa laban kay Patricia ay grave coercion, qualified theft at robbery, extortion in the form of grave and life threats. Muling itinanggi ng COMELEC Chairman ang mga ibinibintang ng kanyang asawa kaugnay ng umano'y mga taguniyang yaman. Samantala, sinabi ng asawa ng COMELEC Chairman na walang basehan ang mga kasong isinampa laban sa kanya at layon lamang nitong ilihis ang atensyon sa kanyang hidden wealth. The documents na nahanap ni Mrs. Bautista, ito po ay nahanap sa kanyang conjugal dwelling, sa conjugal dwelling niya at hindi po sa kung saan. Yun po yung tamang dapat gawin ng isang may bahay. Pag makahanap ka po ng mga dokumento na kaduda-duda, obligasyon mo po i-report yan agad sa ating pamahalaan. Samantala, ipinarerepaso ni Senator Tito Soto ang SAL-N-Law kaugnay ng alegasyon na may mga tagong yaman si COMELEC Chairman Andres Bautista. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Nais ni Senate Majority Leader Senator Tito Soto na repasuhin ang RA 6713 o mas kilala bilang SAL-N-Law na iniikutan lamang anya ng ibang mga opisyal ng gobyerno. Gaya halimbawa ng mga opisyal na halatang mayayaman at maraming ari-arian, ngunit iba ang nakalagay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. There are some details in the way the SAL-N is being filed that is being circumvented, I think. Especially if the allegations against the COMELEC chairman is correct. Sa kaso ni COMELEC Chairman Andres Bautista, nasa 1 bilyong piso umano ang tagong yaman nito ayon sa kanyang asawang si Patricia. May mga deposito rin umano ito sa bangko na aabot sa 329 million pesos ang kabuuang balanse. Ngunit 176 million pesos lamang ang net worth na idineklara nito sa kanyang SAL-N. Ayon kay Soto, nangyari na ito sa panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Kaya't mahalagaan niya na mapag-aralan kung paano mas mabibigyan ng pangil ang SAL-N-Law. Ang nakalagay doon, pag meron ang maling entry, kukurikin mo lang. Di ba napakagaan yun? Snowflake mo lang. Malalakas ang loob magsinungaling ngayon. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Aalamin ng mga doktor at House Sergeant at Arms kung ano ang dahilan ng pagkakaospital ni Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Mula sa Taytay Rizal, may report si Grace Casin live. Magandang tanghali sa iyo, Grace. Ella, ayon nga sa mga doktor ng House of Representatives, maging ang doktor mismo na tumingin dito kay Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faeldon ay inatake umano to sa puso noong Lunes matapos nga siya makaramdam ng pananakip ng kanyang dibdib.
Pinuntahan ng mga doktor ng House of Representatives si Commissioner Faeldon dito sa isang ospital sa Taytay matapos hindi ito makadalo sa kanyang dalawang magkasunod na pagdinig sa Kamara hinggil pa rin sa mga shabu na nakumpiska mula sa China. Ayon sa doktor ni Faeldon na si Dr. Arthur Bayani, tooth procedure lamang sana ang ipinunta ni Faeldon dito sa ospital noong Lunes. Subalit bigla na lang daw ito nakaramdam ng paninikip ng dibdib at nahirapan sa paghinga. Nalaman ng mga doktor na ito pala inatake na sa puso kasabay ng pagtaas ng kanyang presyon. Nagdesisyon ang mga doktor na i-confine si Faeldon dito sa ospital ng ilang araw upang maobserbahan ang kanyang kalagayan. Stress umano ang dahilan nito at mabuti ay nasa ospital ito nang mangyari ang pag-atake. May mga gamot na umanong ipinainom ang mga doktor kay Faeldon at bumuti na rin ang kanyang kalagayan sa ngayon at pinag-aaralan na rin itong i-discharge kung patuloy na gaganda ang kanyang kalagayan. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ni Dr. Arthur Bayani. Because of the stress for the past few days, past few weeks. Ella, ayon sa mga doktor, kung magiging maganda na nga ang kalagayan nitong si Commissioner Faeldon, ay posible nilang payagan itong makalabas ng ospital. Subalit ang payo ng mga doktor kay Faeldon ay magpahinga muna ng ilang araw, at least 3 days, bago at umiwas sa mga stress bago ito ulit dumalo sa mga pagdinig ng Senado at Kamara. Ella? Maraming salamat, Grace Casin live mula sa Taytay, Rizal. Itinanggi ng consignee ng mga kargamento na alam nito na may lamang 6.4 billion pesos na halaga ng shabu ang mga kargamento sa isinagawang hearing kahapon ng Kamara. Narito ang report ni Nel Mariboho. Ginagamit yung pangalan mo in return for 1,500 at ang nagudyok sa'yo at kinausap mo ay walang iba kundi si Mark Taguba. Mark Taguba. Mariing itinanggi ng consignee ng kargamento na naglalaman ng 6.4 billion pesos na shabu sa China na may kinalaman sila sa illegal na shipment na nasabat ng customs noong May 26 sa Valenzuela City. Maging ang mga personalidad na nag-asikaso upang makapasok ito sa bansa ay kanya-kanyang depensa sa ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Si Richard Tan na nagmamay-ari ng Hongfei Freight Forwarder na nag-asikaso upang maipadala at matanggap ang kargamento sa Pilipinas, nanindigang hindi niya alam na may laman droga ang mga printing rollers. 还是说您之前就知道？没有，以前不知道，是他给我说的，我才知道，才怕。 Okay, nalaman lang niya nung after ng phone call ni Mr. Wang. Ako po yung nagbibigay ng pack hindi sa kanya, pero not directly from Hongfei. Galing po yan kay Mr. Manny. Sinesend po niya sa akin in Chinese word and then translate ko sa English version. So, according to him, he's only in charge of the documents only. Muli namang inihayag ng customs broker na si Mark Taguba ang ibinibigay na payola o tara sa ilang mga tauhan ng customs upang mabilis na makalabas ang mga kargamento. 3,000 collector, 500 CIS. Sino si Jake? Yan po yung nagpakilala lang po siya na Jake. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magdadalawang isip na bumaba sa pwesto kung mapapatunayan na sangkot ang kanyang mga anak sa korupsyon. Narito ang ulat ni Rajel Adora. Panauhing pandangal si Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine Development Forum na ginanap sa EDSA Shangri-La Hotel kagabi. Dito ipinahayag ng Pangulo na kapag napatunayang sangkot ang sino man sa kanyang anak sa anumang uri ng korupsyon ay hindi siya mangingiming bumaba sa pwesto. Ito ay matapos na madawit ang pangalan ng anak na si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte sa investigasyon sa issue ng pagkakapasok sa bansa ng 6.4 billion peso na shabu mula China ng... But corruption is really one I do not like. Pati yung anak ko ngayon, sinasali dyan sa customs. I told you before, and I'm telling you now again, kung sino sa mga anak ko ma-involve sa corruption, I will immediately resign. Matatanda ang inihayag ng customs broker na si Mark Taguba sa pagdinig sa Kamara na binabanggit umano ng ilang opisyal ng BOC na tumanggap mula sa kanya ng tara o suhol ang pangalan ng vice-alkalde. Ngunit inamin naman agad na posibleng chismis lang umano ito. Una nang itinanggi ni Vice Mayor Duterte na sangkot siya sa korupsyon sa kawanihan. Rajel Adora, UNTV News Rescue, Philippines. Susunod,
Bilang ng mga motorista ang lumabag sa anti-distracted driving law sa loob ng mahigit isang buwang implementasyon nito, umabot na sa mahigit 500. At pagbuo ng Interagency Council upang matiyak na mayroong insurance sa mga pag-aari ng pamahalaan, ipinag-utos na ni Pangulong Duterte. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking naaksidente sa motorsiklo sa barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Bernard Dades. Nakaupo sa kalsada ng datna ng UNTV News and Rescue Team ang 21 anyos na si Ray Gian Patentes kagabi. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Gian at iniinda ang pananakit ng katawan matapos maaksidente ang minamaneho niyang motorsiklo sa barangay Buluwa, Cagayan de Oro City. Ayon sa biktima, lumabas siya ng bahay upang kumain sa malapit na convenience store nang bigla umano siyang nabundol ng isang nagmamadaling pick-up na nag-overtake sa kanya. Hindi na niya nakuha ang plaka ng sasakyan dahil sa mabilisang takbo nito. Agad nilapatan ng first aid ng UNTV Rescue si Gian at saka inihatid sa Polymedic Hospital. Matapos nito ay nilipat siya sa City Hospital. Bernard Dades, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinahayag ni Police Chief Inspector Jovis Penido na sa New Bilibid Prison nagmumula ang supply ng droga na ibinebenta ng mga paruhinog. Makakausap natin sa telepono si Mon Ocson, kaugnay ng balitang yan. Mon? Yes, Lord. So 2004 pa umano nang simula ng mga paruhinog ang kanilang illegal drug trade. Nagsimula ang mga ito sa maliliit na kilo ng shabu na sinusupply sa mga kalapit bayan sa Ozamis City. Subalit di kalaunan ay kinailangan na ng mga paruhinog na umangkat sa mas malaking supplier at sa New Bilibid Prison na kumukuha mga ito ng kanilang supply. Ang mga pahayag na ito ay ayon sa salaysay ng mga saksi at hitman na nakausap mismo ni Ozamis City Police Chief Inspector Jovi Espinido. Nagkaroon ng lakas ng loob ang mga tao na magsalita matapos mamatay si Ozamis City Mayor Reynaldo Parvinog Sr. At hindi lang sibilyan ang sangkot, kundi mga pulis na nagsisilbi rin umanong protektor ng illegal na droga sa lugar. Kahapon, inanunsyo ni Pangulong Duterte sa anibersaryo ng PNP na magbibigay siya ng 2 million pesos na reward, dead or alive, sa mga pulis sa sangkot sa illegal drug trade sa Ozamis. Ayon kay Espinido, hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng babala sa pamilya Parvinog nang siya ay madestino sa Ozamis. Kinausap niya mga ito subalit kailanman ay hindi umamin na sangkot sila sa kalakalan ng illegal na droga. Pinabulaanan rin ni Espinido ang mga paratang na namamatay daw lahat ng mayor kung saan siya nadestino. Kahapon, nabigyan ng parangal si Espinido dahil sa naging ambag nito sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Yan ang latest, balik sa iyo, Flor. Mon Ocson, nagulat mula sa Camp Crame. Umabot na sa mahigit 500 motorista na huli ng MMDA na lumabag sa anti-distracted driving law mula nang ipatupad ang batas isang buwan na nakalilipas. Nangunguna sa listahan ang mga driver ng mga pribadong sasakyan na nasa 167. Pumapangalawa naman ang mga nakamotorsiklo. Ayon sa MMDA, sa mahigit na 500 na huli, nasa 15 pa lamang ang nagbabayad ng multa na nagkakahalaga ng 5,000 piso sa unang paglabag. Sisikapin ng Department of Transportation o DOTR na mabuksan ang isang bahagi ng Skyway Stage 3 project sa second quarter ng 2018 na inaasahang makakatulong para mapaluwag ang trapiko sa EDSA. Narito ang report ni Joan Nano. Mula sa dating 2 oras na biyahe mula Makati hanggang Quezon City, magiging 20 minuto na lang sa pamamagitan ng ginagawang Skyway Stage 3 project. Kaya naman sinisikap na ng DPWH na tapusin agad ang konstruksyon ng Quirino Exit upang mapakinabangan na ng mga motorista sa susunod na taon. We can expect that by first half of next year, ma-open na po yung first exit ng Skyway. And then tuloy-tuloy na po yan. As construction continues, we'll be opening additional ramps, exit ramps. Mga 14 yung exit ramps ng Skyway Extension. Ang 14.82 km Skyway ay isang elevated expressway mula sa Buendia, Makati hanggang Balintawak sa Quezon City. Mayroon itong 8 interchange sections.
Sa ngayon ay 30% pa lamang ng proyekto ang natatapos, na target na makumpleto pagsapit ng 2020. Plano ng DPWH at DOTR na utay-utayin ang pagbubukas ng Skyway depende sa bahaging matatapos. Bagamat merong ng target na second quarter, itutulak-tulak pa rin natin yan para mapaga without sacrificing quality, safety and reasonability of cost. Oras na makumpleto ang proyekto, inaasahang makatutulong ito sa pagpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila dahil tinatayang nasa 55,000 mga sasakyan ang mababawas sa EDSA at C5 araw-araw. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinagutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo ng Inter-Agency Committee on Government Property Insurance. Layo nitong matiyak na mayroong tamang insurance sa mga property, asset at insurable interests ng pamahalaan. Itinalagang chairman ng komite ang Department of Finance at ang Office of the Executive Secretary naman ang co-chairman. Miyembro rin ng komite ang Budget Department, Insurance Commission at ang GSIS. Ang mga ito magsasagawa ng inventory sa mga pag-aari ng pamahalaan na dapat na mabigyan ng insurance. Magre-report ang komite sa Pangulo 1 taon matapos ang una nilang pulong. Kumpiyansa si Congressman Salvador Belaro na maraming maaaring pagkunan ng pondo para sa libreng edukasyon sa mga universidad at kolehiyo ng pamahalaan. Nasa telepono si Joyce Balancio para sa detalye ng ulat. Yes, Joyce? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Naniniwala nga si One on Education Party List Representative Salvador Belaro na kaya magawa ng paraan na paglaanan ng pondo ang libreng college education matapos ito maipasa bilang batas. Base anya sa pag-aanalisa ng kanyang party list, may 16 billion sa budget na maaring gamiting pondo para dito. Kailangan na anya ma-realign ang ilang budget items ng ibang ahensya at departamento at tignan kung alin sa mga pondong ito ang hindi masyadong na-utilize. Kung kulangin, anya Ella, maaring mag-issue ang pamahalaan ng education bonds bilang source ng pondo. Kumpiyansa naman si Congressman Belaro na masusustain ang kinakailangang pondo para sa libreng edukasyon. Inabisuhan din niya ang Commission on Higher Education o CHED na maging maingat sa pagbuo ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng nasabing batas. Dapat anya sasalamin ang IRR sa purpose ng batas na makatulong sa mga mahihirap at deserving students at magamit ang libreng edukasyon sa national goals ng bansa. Ella? Maraming salamat, Joyce Balancio, live na nagulat mula sa Quezon City. Umaasa ang Department of Social Welfare and Development na maipapasa ang reform package ng Administrasyong Duterte dahil dito nila inaasahang kukunin ang pondo sa ilang programa ng kagawaran. Narito ang report ni Reynante Ponte. Babalikan po natin maya-maya lamang ang ulat ni Reynante. Samantala, inumpisahan na ngayong araw ang Integrated Waste Management Expo and Environment Summit. Makakausap natin sa telepono si Ray Pelayo kaugnay ng balitang yan. Yes, Ray? Ella, nilahukan ng mga environmental expert at advocates ang 3 araw na 3rd Integrated Waste Management Expo Environmental Summit dito sa isang mall sa Taguig City. Pangunahing pag-uusapan dito ang tungkol sa RA 9003 o ang Solid Waste Management Act. Makikita dito ang mga best technology and environmental practices sa solid waste management. Malalaman din dito kung paano ang dapat na gawin na nabubulok at hindi nabubulok na basura. Magsasagawa ng mga forum at exhibition na may kinalaman sa pangangalaga sa kalikasan. Ilan sa mga pangunahing guests sa opening ceremony ay kanina ay si Taguig City Mayor Laarni Cayetano at Senator Loren Legarda. Habang bukas naman ay inaasahang bibisita din dito si DNR Secretary Roy Simato. Tatagal ang summit hanggang sa Sabado. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo, live mula sa Taguig City. Mas malaki na ang gagastusin ng Quezon City Government sa pangongolekta ng basura ngayon at ipasasara na ang Payatas Sanitary Landfill. Nagbabalik si Ray Pelayo. Aabot sa mahigit 1.6 billion pesos kada taon ang gagastusin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pagtatapon ng basura sa mas malayong lugar. Mas malaki ito kumpara sa 780 million pesos na ginagastos ng QC noong sa Payatas Sanitary Landfill pa sila nagtatapon ng basura. Noong nakaraang linggo ay pinatigil ng DENR at MMDA ang operasyon nito dahil umano sa panganib na posibleng idulot sa mga residenteng malapit sa lugar.
Nagsunod-sunod ang mga pag-ulan noong nakaraang linggo dahil sa habagat. So to continue dumping in that area, baka magkaroon ng accident or untoward incident in that area na that may affect the community. Ang mga alternatibong mapagtatapunan ng basura ay ang Rodriguez Provincial Sanitary Landfill, Vitas Marine Loading Station sa Maynila at ang landfill sa San Mateo, Rizal. Sa ngayon ay hinihintay pa ng Quezon City Government kung mapagbibigyan sila ng DENR at MMDA na muling magamit ang Payatas Sanitary Landfill. Sa pag-aaral ng Asian Development Bank noong 2016, kayang tumanggap ng basura ng Payatas Sanitary Landfill hanggang December 31, 2017. Ayon naman sa MMDA, naghihintay lang din sila sa magiging rekomendasyon ng DENR. So bigyan lang kami ng go signal na pwede siya kahit temporary, wala namang problema sa amin yan. Ayon kay Mayor Herbert Bautista, sa ngayon ay maayos pa naman ang disposal ng basura sa QC. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Balikan natin ang pag-uulat ni Reynante, kaugnay ng umaasa ang Department of Social Welfare and Development na maipapasa ang reform package ng Administrasyong Duterte dahil dito nila inaasahang kukunin ang pondo sa ilang programa ng kagawaran. Narito ang report ni Reynante Ponte. Malaki ang kapakinabangan ng Department of Social Welfare and Development oras na maipasa ang tax reform package ng Administrasyong Duterte. Sinabi ni DSWD Secretary Judy Tagiwalo na ang malilikom na pera dito ay ilalaan sa mga programa ng kagawaran. Kabilang dito ang flagship project na Pantawid Pamilyang Pilipino program. Once the bill is passed, we are willing to implement it within the limits of our capacity. So we have agreed to top up DOF's cash transfer to the 4.4 million households of Pantawid, while the DOF will identify an agency to implement the cash transfer to the 5.6 million non-CCT households. Kasama rin sa madadagdagan ay ang pondo para sa indigent senior citizens at iba pang livelihood program and services. Dito rin anya sana kukunin ang budget para sa Bangsamoro Umpungan sa Nutrisyon o Bangon, isang feeding program para sa mga malnourished kids sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Dalawa ang nasawi sa isinagawang anti-drugs operation ng pulisya sa Pasay City kagabi. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Isang drug den ang nilusob ng pinagsanib na puwersa ng Pasay Police Drug Enforcement Unit at mga kawani ng Drug Intelligence sa F. Muñoz Street sa Barangay 43 pasado alas 11 kagabi. Pagdating ng mga otoridad sa lugar ay saradong-sarado ito kaya't pinuwersa nila itong buksan. Dito na nabulabog ang mga suspected drug personality sa loob ng drug den. Ang iba ay agad na tumakas ngunit may ilang nanlaban sa mga pulis. Patay ang dalawang drug suspect sa insidente. Kinilala ang mga ito na sina Reynaldo Bermoy, 42 anyos at Jelmar Gaton, 24 anyos. Arestado naman ang isang nagngangalang Zaldi Keban habang nakatakas ang may-ari ng bahay na si Rolando Damian. Aminado ang mga kaanak ng napatay na gumagamit ang mga ito ng shabu. Na-recover sa mga suspect ang dalawang kalibre ng 22 at 38 na baril at mga drug paraphernalia. Ayon sa chairman ng barangay, maraming tao ang dumadayo sa naturang bahay. Minsan na po napasok yung lugar na yun ng iba nating kapulisan. Kaya masasabi natin na drug din yun. At minsan pagka nagkakaroon kami ng operation, lagi kami hindi na pagbubuksan nun. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Pasay City. Maya Paugto, narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Davao City, nagsagawa ng community outreach program sa mga Marawi evacuees ang lokal na pamahalaan ng Davao City kasama ang Task Force Davao at iba pang peace advocates sa lungsod. Upang ibigay sa atin ng detalye, may report si Dayan Ventura, live. Magandang tanghali, Dayan.
Yes, maayong udto prima. Usa ka libo kapin nga mga internally displaced persons gikan Marawi ang itambong sa gipatigayon nga outreach program sa Davao City Recreational Center. Gipanginahan kini sa Task Force Davao kauban ang lokal na pangamhanan ug uban pang peace advocate apil ang mga pribadong organisasyon. Nagpatigayon usab og libreng medical and dental services, eye check-up ug naghatag og libreng tambal sa mga bata ug tigulang apil usab ang free haircut. Aduna pod nga libreng legal free services ang IBP sa mga aktibidad, scholarship granting gikan sa TESDA ug job fair gikan sa DOLE. Dakong kalipay ang nasinati sa Maranao Tribe sa pagtabang nagihatag sa ilaha. Misaad usab ang nag-organisa sa maong aktibidad nga masundan pa ang outreach program para sa mga IDPs sa Marawi. Ug kanang update gikan diri sa Davao City, balik dira sa studio Prima. Maraming salamat Dayan mula sa Davao City. Sa Bulacan, nagprotesta ngayong umaga ang mga residente sa Pandi, Bulacan upang ipanawagan na bumaba sa pwesto ang kanilang mayor na si Celestino Tinoy Marquez. Makakausap natin sa telepono si Nestor Torres, kaugnay ng balitang yan. Magandang tanghali, Nestor. Yes, Prima, magandang tanghali. Nagprotesta sa palibot ng munisipyo ng Pandi, Bulacan ang libo-libong residente sa bayan ng Pandi. Nais nilang bumaba sa pwesto ang kasalukuyang mayor na si Celestino Tinoy Marquez at maibalik sa pwesto ang dating mayor ng Pandi na si Enrico Roque. Hinarangan naman ng barikada ng mga pulis ang demonstrador upang hindi makapasok sa loob ng munisipyo. Kanya-kanyang bitbit ang kanilang mga placard. Ipinahayag ng mga protester ang kanilang pagkadismaya sa kanilang kasalukuyang mayor. Reklamo nila, pinabayaan umano sila sa pabahay dahil walang kuryente at tubig. Mahirap lapitan at hindi na ibibigay ang sapat na tulong ng mga scholars at hindi sapat ang tulong na natatanggap. Sa kabila nito, nanindigan naman ng Mayor Tinoy Marquez na hindi siya bababa sa pwesto at sinabing aayusin ang hinaing ng mga residente. At yung mga ating latest live mula dito sa Pandi, Bulacan. Balik dyan sa studio. Prima? Maraming salamat, Nestor Torres mula sa Bulacan. Sa Iloilo City, nakahandang magbigay ng hanggang 200 milyong pisong credit support ang Department of Agriculture sa mga garlic at onion farmers sa Iloilo upang lalo pang mapataas ang produksyon ng bawang at sibuyas sa rehiyon. Makakausap natin sa telepono si Vincent Arboleda, kaugnay ng balitang yan. Magandang tanghali, Vincent. Yes, maayong udto Prima. Hasta 200 milyones pesos ang pundo nga gintigana sa Department of Agriculture para sa pagpautang sa mga garlic and onion farmers sa probinsya ng Iloilo. Ini matapos nga ma-identify sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM ang Iloilo nga suitable for garlic and onion farming. Ginhagad man ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang mga mangunguma sa mga banwas ng Miag-aw, Igbaras, Tubungan kag Tigbawan nga magtanong sang mas madamo pa nga bawang kag sibuyas bangod puwera sa credit support sang DA, maghahatag man ang ahensya sa mga kinahanglanon nga training kag marketing support. Sunod pa kay Piñol, 750 million pesos ang ginhinyo sang DA nga pondo para sa produksyon sang bawang kag sibuyas para sa tuig 2018. Samtang sa balitang aging pagwas ang BSWM, may ara ang Pilipinas sa masobra sa 400,000 ka hektare sang duta nga pwede matanuman sang bawang kag sibuyas. Kinali nga matamnan ang 45,000 ka hektare sa mga ginhambal nga duta, magabastante na ini sa national requirements sang pungsod. Prima, sa sulod sa 5 katuig, target sang DA nga makaproduce sang 50% sa national requirements sang bawang kag 80% naman sang sibuyas. Prima? Maraming salamat, Vincent Arboleda mula sa Iloilo City. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Prima sa Longga Gloria. Susunod. Rescue operation sa magnitude 7 na lindol sa Sichuan Province patuloy, bilang ng mga nasawi tumataas pa. Volunteers mula sa UNTV at Members Church of God International tumulong sa isinagawang mobile consular services ng Philippine Consulate sa Vietnam. Kinailangan ni Roger Federer ang halos 1 oras bago na-dispatcha si Canadian Peter Pulaski 6-2-6-1 sa Rogers Cup sa Montreal, Canada. Ito ang unang appearance ni Federer mula nang mapanalunan ang record na 8 Wimbledon title
noong Hulyo, isang araw bago ang kanyang ika-36 na kaarawan. Ginamit ni Federer ang agresibong laro na nagdala sa kanya sa 5 titulo kasama ng 2 Grand Slam ngayong taon. Inaatake nito ang net at animoy racket ang kanyang second serve. Susunod na sasagupay ni Federer ang mananalo kina American Jack Sock at Spaniard David Ferrer. Gagamitin na ng Department of Agriculture at DNR ang 2 sasakyang pandagat nito na sa pagpapatrolya sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At nasa telepono si Maki Libradilla para sa ulat. Maki? Yes, Floor. Inaasahan na magpapatrol na ang 2 50-meter steel offshore vessels ng BIFAR sa West Philippine Sea at Philippine Rai sa darating na Oktubre. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Manny Piñol, magpapatibay pa ito sa pagbabantay ng mga karagatan ng Pilipinas, lalo na ang parte ng Exclusive Economic Zone ng bansa na pinag-iinteresan ng iba pang bansa. Pinagmalaki din niya ang naturang proyekto na likha ng mga Pilipino. Dekalidad umano ang mga bapor na ito dahil pasado ito sa international standard ng Bureau Veritas. Bukod naman sa pagbabantay ay gagamitin din umano ang mga vessel sa paghahatid ng relief goods sa mga lugar na tinamaan ng mga sakuna at kalamidad. Ayon naman kay Defense Secretary Lorenzana, ay opener ang 2 vessel na ito dahil karamihan ng barkong gamit ng gobyerno ay galing sa Korea, Japan at United States. Dihamak naman daw anya na kaya palang lumikha ng mga Pilipinong arkitekto at inhenyero ng mga dekalidad na barko. At yan mo ng latest mula dito sa Navotas City. Balik ko na sa iyo, Flor. Maganda yung balitang yun ni Maki Libradilla. First time po yan sa kasaysayan ng Pilipinas na nakagawa tayo ng barko. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla. Nagulat mula sa Navotas City. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. A landslide in southwestern China has killed 23 people as heavy rain hits large parts of the country. The government said in a statement 2 people were missing after the landslide in mountainous Sichuan province's Yangshan, while 1 person was pulled out alive. A total of 71 houses were destroyed in the landslide. A landslide in June in another part of Sichuan killed 10, with more than 70 still listing as missing. Meanwhile, China is going all out in relief and rescue work after a 7.0 magnitude earthquake struck a mountainous area in southwest China's Sichuan province Tuesday night, killing at least 19 and leaving another 247 injured. The earthquake in Zhujiagu County at a depth of 20 kilometers. When the quake hit, around 35,000 tourists were in Jiangxia Township of Zhujiagu. Thousands have already been evacuated, and local governments aim to relocate all the tourists by the end of Wednesday. Chinese leaders have called for all-out efforts to organize relief work and rescue the injured. The State Council has sent a national work team to the disaster-hit area to guide relief work. In other news, the governor of Guam said on Wednesday, North Korea's warning of a possible missile strike on the U.S. Pacific territory was no threat. Kat Carriedo has the news. Governor Eddie Calvo of Guam said the island is prepared for any eventuality, with defenses strategically placed to protect its people. This following statement from North Korea on Wednesday that it is carefully examining plans for a missile strike on the U.S. Pacific territory. And I want to reassure the people of Guam that currently there is no threat to our island or the Marianas. Calvo said in an online video message he had contacted the White House and had been told by the Defense and Homeland Security departments there was no change in the threat level. He said he would convene a meeting with Guam's military commander and first responders to discuss their state of readiness. An attack or threat on Guam is a threat or attack on the United States. They have said that America will be defended. And I also want to remind the national media that Guam is American soil, and we have 200,000 Americans in Guam and the Marianas. We are not just a military installation.
North Korea has made no secret of plans to develop a nuclear-tipped missile able to strike the United States and has ignored international calls to halt its nuclear and missile programs. Kath Garrido, UNTV News and Rescue, Chicago, USA. And those are the stories making headlines around the globe. Good afternoon. Tumulong ang UNTV at Members Church of God International o MCGI sa isinagawang mobile consular mission ng Philippine Consulate sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Narito ang report ni RJ Timoteo. Sa loob ng 11 taong pamamalagi sa Vietnam ng kababayan nating si Mercy, 2 beses lang siyang sumubok na pumunta sa mga consular mission. Ito'y dahil sa anya'y hindi magandang karanasan noong unang beses siyang magtungo rito noong 2013. Mag-a-apply sana rin ako ng renewal ng visa. But the problem is, sa halip na tumulong sila, yung parang asusuplada, hindi sila approachable na umano sa mga OFW. Ngunit ngayong taon, mas magandang serbisyo ng konsulada. Mayroon na kasing mga tumutulong sa mga kawani nito, partikular na ang mga volunteers ng UNTV at Members Church of God International. So far, ay mas maganda po ang kanilang organisasyon, maluwag ang space na nakikita namin. Maraming volunteers na nag-aasikaso ng OFW na katulad ko rin. Malugod ring tinanggap ng tagapangasiwa ng City International Hospital ang pagsasagawa ng mobile consular mission sa ospital dahil sa ganoong paraan sila man ay nakatutulong rin sa Filipino community sa bansa. I really appreciate the General Consulate missions of the Philippines help at our hospital. Also, thanks the volunteer of the MCGI have organized these missions. Bukod sa pag-a-assist sa mga OFWs kung saan sila dapat lumapit, nagbigay rin ng libreng blood pressure at sugar check ang mga volunteers, laptop assistance at assistance sa photocopying services. Nais ko pong magpasalamat pong muli sa Members Church of God International sa walang sawa po nilang pagtulong po sa amin dahil ang laki po ng serbisyo na naibibigay po nila sa mga kababayan po natin dito po sa Ho Chi Minh City. RJ Timoteo para sa serbisyong Kasangbahay. Nais matulungan ng isang mga awit mula sa Makati City ang kapatid na may cancer kaya siya nag-audition sa Wishcovery. Alamin natin yan sa report ni Leslie Longbowen. Isa sa mga mapapalad na Wishcovery auditionee na napili mula sa isinagawang on-ground audition sa Manila, si Maria Sheila Gabreza. Bata pa lamang ay sumasali na ng mga singing contest si Sheila, maging ang kanyang kapatid na si Rachel na naging guest performer na rin sa Wish 1075 Roadshow. May mga pagkakataon pa ngang nagkakalaban ang mga ito sa isang kompetisyon. Passion nila ang pag-awit, ngunit may mas malalim pang dahilan ang kanilang pagsali sa mga singing competition. May times na siya nanalo, may times na ako. So parang okay pa din kasi may nauwi kami sa family namin. Si Sheila ay ikalawa sa 6 na magkakapatid at 3 pa sa kanyang mga kapatid na nag-aaral. Matindi ang pangangailangang pinansyal ng kanyang pamilya para maipagamot ang kanyang bunsong kapatid na may leukemia. Hindi nila sapat ang kita ng amang tricycle driver at kanyang sahod bilang billing officer ng isang kumpanya. Sa kapatid ko kasi medyo malaki po talaga yung gamutan niya. As in, kahit nag-work po kami parang kailangan pala ng todo kayod, kumbaga. Then syempre po sa mga kapatid kong nag-aaral din. Sa likod ng pagsali ni Sheila sa Wishcovery ay pag-asa. Pag-asa na makikilala sa larangan ng pag-awit at higit pa rito ay pag-asang matutulungan ang mga taong nagsisilbing inspirasyon sa kanyang buhay. Leslie Longbowen, UNTV, News and Rescue, Philippines. Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.